Nahanap na kung saan nagtatago ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ang pastor ay nananatili lang pala sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ito ay kinumpirma ng Davao Police Regional Office Director na si Brigadier General Nicolas Torre III sa isang ambush interview sa Camp Crame. Yes, that's what the indicators and the informants are telling us, say ni Torre. Si Kibuloy at ang 5 pang akusado ay nahaharap sa mga kasong child abuse sa Davao City Court, habang may arrest warrant naman ito sa Pasig City Court dahil sa human trafficking. Noong July 8, nag-alok si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ng 10 million pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na hahantong sa pagdadakip kay Kibuloy. Bukod dyan, magbibigay din ng tig 1 million peso reward para sa mga makakapagbigay ng impormasyon sa 5 co-accused na nauugnay sa religious sector ni Kibuloy. Noong July 11, naaresto sa kanyang bahay sa Davao ang isa sa suspect at kapwa-akusado na si Pauline Canada. Bukod sa kanya, pinaghahanap din sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanias at Jacqueline Roy. Matatandaan na noong June 10, 100 pulis ang sumugod sa loob ng KOJC compound upang ma-serve ang warrant of arrest sa pastor, ngunit sila ay pinigilan ng mga miyembro nito na makapasok. Ayon sa hepe ng Davao Police, alam na nila na nandoon noong mga oras na yon si Kibuloy. Bukod dyan, nadiskubre ni Torre na may mga hangar para sa private helicopters ng pastor leader sa loob ng compound na maaaring gamitin ng fugitive televangelist upang makatakas. Nahuli pa raw nila na active ang isa sa mga helicopter nito 2 weeks ago. Pero ayon sa kampo ni Kibuloy, wina-warm up lang nila ang helicopter. Sinabi rin ng hepe na may mga pinaplano ulit silang operasyon laban kay Kibuloy, pero iniisip din nila ang safety at well-being ng mga followers nito. Ayaw natin na may masaktan dito, lalo dumanak ang dugo, say ni Torre. Nasilip ng AMLC, Pastor Apollo Kibuloy, sabit sa cash smuggling. Kinalkal ngayon ng mga investigador kung sangkot di umano si Pastor Apollo Kibuloy sa bulk cash smuggling dahil sa nasilip na mga transaksyon nito sa kanyang deposito at withdrawal sa bangko. Base sa ulat ng politico.com.ph, pinuna ng Anti-Money Laundering Council ang mahigit 300 financial transactions kung saan sangkot ang mga bank account ni Kibuloy. Sa resulta ng investigasyon ng AMLC na nakita ng politiko, lumabas na mayroong 330 substantial financial transactions si Kibuloy sa pagitan ng December 12, 2006 at February 7, 2022. Mula 2007 hanggang 2018, napansin ng AMLC na may ilang malalaking cash deposits na ginawa sa bank accounts ni Kibuloy na maaaring withdraw sa parehong araw o sa mga sumunod na araw. These funds appear to be directly sources from the unlawful activities of Kibuloy, his cohorts, and his church. Ayon sa AMLC na ang tinutukoy ay ang Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Kibuloy. Isang partikular na transaksyon ang nakatawag ng pansin sa AMLC na nangyari noong February 25, 2014 kung saan nagdeposito umano ng 15,013,532 pesos sa account ni Kibuloy. Makalipas ang ilang araw ay kinuha uli sa bangko ang naturang halaga. In view of the period of the transactions and the report of cash smuggling, it is highly probable that the said amounts deposited and withdrawn are the proceeds of the alleged bulk cash smuggling, ayon sa AMLC.
Kinalkal umano ang mga bank records ni Kibuloy at nakita na ang pinakamalaking total transactions nito na umabot ng 89 million pesos noong 2015. As to period, Kibuloy's financial transactions were highest during the years of 2015 to 2018, sabi ng AMLC. Nagpalabas ng freeze order ang Court of Appeals sa mga ari-arian at bank accounts ni Kibuloy, KOJC at Sunshine Media Network o SMNI. Gayon din sa iba pang personalidad na pinaniniwala ang mga tapat na taga-suporta ng pastor. Pinaghahanap si Kibuloy sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking at fraud. Nakaharap naman siya sa mga kasong rape at human trafficking sa Pilipinas.